Umuwi ka sa France, ngayon na, sigaw ni Tara sa telepono, lumuluhang luha. Ang kanilang kaisa-isang anak na babae ay iniwan ang kaakit-akit na Paris upang manirahan sa Pilipinas sa gitna ng mga palayan. Isang araw, lumabas sa social media ang larawan ng kanyang anak na babae, putik-putik, may hawak na satsay sa bukid. Napako ang ina. Sinuri ng ama ang kanilang bank account at natuklasan na halos ubos na ang kanilang ipon. Nagbabala ang mga kaibigan na naloko, minamanipula at napagsasamantalahan ang kanilang anak. Sa loob lamang ng isang gabi, nagpasya ang mag-asawa na lumipad sa Pilipinas, hindi para bumisita kundi para hilahin pabalik ang anak sa anumang paraan. Sa siyudad ng Lyon, France, sa isang apartment na nakatanaw sa Place Bellecour, ang pamilya Doubois ay minsang naging huwaran ng marami. Si Tara ay isang guro sa high school, kilala sa pagiging mahigpit ngunit masigasig. Si Mark naman ay isang financial director ng isang malaking bangko. Ang kanyang buhay ay umiikot sa mga balanse, kontrata at malinaw na numero. Mayroon silang kaisa-isang anak na babae, si Cami, ang kanilang ipinagmamalaki sa loob ng halos 30 taon. Magaling mag-aral si Cami mula pagkabata. Mahilig siya sa wika at pinili niya ang translation ng wikang Filipino at kultura ng Southeast Asia. Nang sabihin niyang gusto niyang pumunta sa Pilipinas ng ilang panahon para sa isang translation project, itinuring lang iyon ni Tara na karanasan ng kabataan. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na ang kanyang anak ay nag-aaral ng kultura. Si Mark naman ay tumango at itinuring itong isang item sa career development plan ni Cami. Ngunit makalipas ang isang taon, hindi umuwi si Cami. Madalang na siyang tumawag, mas maikli ang kanyang mga text. Minsan ay ilang araw bago sumagot. Sinabi niyang lumipat siya sa isang liblib na barangay malapit sa ilog sa isang probinsya sa Luzon. Mahinahon ngunit matatag ang kanyang boses. Mas masaya ako dito, ma. Hindi maintindihan ni Tara kung ano ang ibig sabihin ng mas masaya. Ang tama ay dapat may plano. Ang tama ay dapat may kasiguruhan. Isang gabi, habang nagbabrowse sa social media, nakita ni Tara ang isang larawan ni Cami na nakatayo sa gitna ng palayan. Nakasiksik ang pantalon, may putik ang kulay kape na damit, dalawang kamay na may hawak na bigkis ng palay, gusot ang buhok sa hangin. Sa ilalim ng larawan, isang maikling caption lamang, "Ngayong araw, nakisama ako sa pag-ani kasama ang buong barangay." Kumirot ang puso ni Tara. Sa kanyang mga mata, hindi iyon karanasan, iyon ay ang kanyang anak na naghihirap. Ang batang iyon, na dating namuhay sa gitna ng mga silid-aklatan, seminar at air-conditioned na opisina, ngayon ay nakatayo sa gitna ng putik na parang isang manggagawa. Kinabukasan, dumaan ang isang kaibigan mula Lyon sa kanilang bahay. Nang marinig ang kwento, kinunutan ng noo ang kaibigan at mahinang sinabi, "Mag-ingat ka, marami nang napagsasamantalahan pagdating sa Asia. May problema na yan dahil madalang na siyang makipag-ugnayan." Ang pahayag na iyon ay parang karayom na tumusok sa kanilang takot. Hindi nakatulog si Tara ng gabing iyon. Tiningnan niyang muli ang larawan, tinitigan ng husto, at nagsimulang umikot sa kanyang isip ang sunod-sunod na tanong. Nang gabing iyon, hindi na nakita ni Tara ang palayan sa larawan. Ang nakita lang niya ay mga panganib. Ang putik ay naging tanda ng paghihirap. Ang kulay kape na damit ay simbolo ng kakulangan at ang ngiti ni Cami ay biglang naging mahirap intindihin. Nagtanong siya sa sarili, nahikayat ba siya? Minamanipula ba siya? Pinipilit ba siyang gumawa ng mabibigat na trabaho? May itinatago ba siya sa akin? Umikot ang mga tanong na iyon sa kanyang isip na parang malamig na hangin. Kinabukasan, tinawagan ni Tara si Cami. Matagal bago may sumagot sa telepono, mahinahon pa rin ang boses ng anak. "Okay lang po ako, ma. Masaya po dito." Ang mismong kahinahunan na iyon ang nagpakulo ng dugo ni Tara. Gusto niyang marinig ang anak na nagrereklamo. Gusto niyang marinig ang anak na nagsasabing pagod siya para magkaroon ng dahilan upang hilahin ito pabalik. Ngunit si Cami ay nagkwento lang tungkol sa pag-aani ng palay, tungkol sa pagtutulungan ng buong barangay, tungkol sa mga batang tumatakbo at tumatawag sa kanya ng ate. Pinatay ni Tara ang telepono na may mabigat na damdamin. Lumingon siya kay Mark. "Hindi ko maintindihan kung anong klaseng buhay ang ginagawa niya." Hindi agad nag-react si Mark.
Umupo siya sa kanyang desk at binuksan ang computer. Hindi siya nabubuhay sa emosyon tulad ng kanyang asawa. Nabubuhay siya sa datos, nag-login siya sa bank account na palihim niyang sinusubaybayan para sa kanyang anak. Ang mga numerong lumabas ay nagpakunot noo sa kanya. Halos naubos na ni Kami ang kanyang ipon. Hindi lang iyon, sa nakaraang 6 na buwan, naglipat siya ng malaking halaga sa Pilipinas. Ang halaga ay sapat para makabili ng isang maliit na apartment sa labas ng Leon. Lumunok si Mark. Mahinahon siyang nagsalita. Tara, hindi ito simple. Lumapit si Tara upang tingnan ang screen. Hindi siya gaanong nakakaintindi sa pananalapi, ngunit naiintindihan niya na hindi maluho ang kanyang anak. Nag-text pa ang isang kaibigan ni Tara. Maraming organisasyon doon ang nagsasamantala sa mga dayuhan. Pinupuntirya nila ang pagiging maawain. Mag-ingat ka, baka mahila ang anak mo at hindi na makawala. Ang pahayag na iyon ay parang langis na ibinuhos sa apoy. Kinagadihan, ang apartment sa Leon ay bukas ang ilaw hanggang hating gabi. Pabalik-balik si Tara sa sala. Ipinagpalagay niya na ang kanyang anak ay sobrang pagod sa trabaho, pinipilit mag-abuloy ng pera at nabubuhay sa kakulangan, ngunit pilit na nagpapakatatag. Nakaupo si Mark sa harap ng screen ngunit sa kanyang isip, nagkakalkula siya. Kung napagsasamantalahan ang anak sa pinansyal, kailangang pigilan. Kung naaapektuhan ang anak sa psikolohikal, kailangang iuwi. Sinabi niya ang isang pangungusap na nagpahinto kay Tara, kailangan nating pumunta doon, hindi para bumisita, hindi para magbakasyon, kundi para harapin. Tiningnan ni Tara ang kanyang asawa, may halo ang kanyang tingin ng takot at determinasyon. Kung kinakailangan, iuwi ko ang anak natin sa anumang paraan, tumango si Mark. Hindi niya gusto ang pabigla-biglang pagkilos, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang mas masahol ang maaaring mangyari kung sila ay magpapatumpik-tumpik. Hindi sila gaanong nagpaalam, nag-text lang kay Kami na gusto nilang bumisita ang mga magulang. Hindi sinabi ang tiyak na oras, hindi sinabi ang layunin. Nang gabing bago ang paglipad, binuksan muli ni Tara ang larawan ng palayan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya nakita ang magandang tanawin. Ang nakita lang niya ay ang kanyang kaisa-isang anak na babae na nakatayo sa gitna ng isang mundong napakalayo. At sinabi niya sa sarili na kailangan niyang iuwi ang anak bago pa mahuli ang lahat. Ang mahabang flight ay halos hindi nakatulog si Tara. Nakaupo siya ng tuwid sa loob ng maraming oras, magkahawak ng mahigpit ang mga kamay sa strap ng bag na parang kung bibitawan niya iyon ay mawawala rin sa kanyang pag-abot ang kanyang anak. Nakaupo si Mark sa tabi, paminsan-minsan ay tinitingnan ang relo, tinitingnan ang flight trajectory sa screen, ngunit hindi rin siya mapakali. Pareho silang may iisang kaisipan. Kung totoo ang kanilang kinatatakutan, kailangan nilang kumilos kaagad. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, bumuhos ang mainit at bahagyang maalinsangang hangin na nagpabilis ng paghinga ni Tara. Inilarawan niya noon ang isang magulong, siksikan at maingay na tanawin, ngunit sa harap niya ay isang agos ng mga taong gumagalaw ng maayos, malinaw na mga karatula at magalang na nagsasalita ang mga security personnel. Isang batang babaeng empleyado ang ngumiti at nagturo sa kanila kung paano punan ang deklarasyon. Masusing nag-obserba si Mark. Napansin niya kung paano pumila ang mga tao, kung paano bahagyang yumuko ang mga empleyado kapag ibinabalik ang mga pasaporte. Walang kagaspangan, tulad ng narinig niya mula sa mga partial na kwento ng kung sino. Hindi niya sinabi, ngunit sa kanyang isip ay lumitaw ang isang maliit na katanungan. Nag-overthink ba ako? Pagdating sa arrival area, lumingalinga si Tara ng may kaba. Inaasahan niya ang imahe ng kanyang anak na lalabas na payat, pagod at gusot ang damit. Handang-handa na siya ng isang salita ng paninisi, ngunit ang taong papalapit sa kanila ay hindi tulad ng takot na kanyang inilarawan. Nakasuot si Kami ng simpleng puting t-shirt, madilim na pantalon, nakatali ng maayos ang buhok sa likod ng ulo, bahagyang tan ang mukha ngunit maliwanag, at ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ngumiti muna siya, pagkatapos ay niyakap ang kanyang ina, at pagkatapos ay ang kanyang ama. Miss na miss ko kayo, ma, pa. Bahagyang natigilan si Tara, ang yakap ay hindi minadali, hindi rin pinilit. Ito ay matatag at mainit. Napansin ni Mark na hindi nanginginig ang kanyang anak, hindi umiiwas.
Matatag siyang nakatayo na parang isang taong sanay na sa lugar na ito. Sa sasakyan mula airport papuntang syudad, tiningnan ni Tara ang labas ng bintana. Malawak ang highway, regular ang takbo ng mga sasakyan, at sa magkabilang panig ay mga bagong gawang gusali at maliwanag na mga karatula. Inakala niyang makikita niya agad ang kahirapan mula sa simula, ngunit ang nakita niya ay isang ibang ritmo ng buhay, mabilis ngunit hindi magulo. Lumingon si Cami sa likod at nagsalita sa wikang Filipino sa driver. Ang kanyang boses ay natural na parang matagal nang nakatira roon. Nagulat si Mark nang marinig iyon. Hindi pa niya narinig ang kanyang anak na magsasalita ng wikang iyon ng ganoon ka-fluent. Bigla niyang napagtanto na sa panahong nasa Leon sila, muling lumaki ang kanilang anak. Ngunit sa ibang lugar, nang umalis ang sasakyan sa syudad, unti-unting nagbago ang tanawin. Mas malayo na ang mga bahay, mas maraming berde, at ang ilog ay sumisilip sa gitna ng mga puno. Sumandal si Tara sa upuan, nagsimulang magulo ang kanyang kalooban. Hindi na siya sigurado na papasok siya sa isang madilim na lugar, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Dito ka ba talaga nakatira, Cami? Tumango si Cami. Opo, halos 1 taon na po akong lumipat dito sa barangay. Halos 1 taon. Ang pahayag na iyon ay nagpasikip sa dibdib ni Tara. Halos 1 taon na hindi niya talaga alam kung paano namumuhay ang kanyang anak. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol ay mas nakakagulo sa kanya kaysa sa anupaman. Lumiko ang sasakyan sa isang mas maliit na kalsada. Sa magkabilang panig ay berdeng-berde na palayan. Ang hangin ay humihihip na nagpapaypay sa palay na parang malambot na alon. Sa malayo, ang mabababang bubong ng mga bahay na gawa sa tisa. Walang matataas na gusali, walang mamahaling coffee shop, ngunit walang pahiwatig din ng kahirapan tulad ng naisip ni Tara. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay na may bubong na tisa ngunit malinis. Sa bakuran ay may balag ng patola na namumulaklak ng dilaw. Isang babaeng nasa edad na ang lumabas mula sa bahay, may bahid pa ng harina sa kamay, may ngiting mabait. Umuwi ka na pala, Cami. Nagsalita si Cami sa wikang Filipino at pagkatapos ay lumingon para ipakilala. Sila po si Aling Nena, siya po ang madalas tumulong sa akin. Tumayo ng tahimik si Tara sa loob ng ilang segundo. Hindi pa siya nakaka-react nang natural na nagsalita si Aling Nena. Kayo po ay pagod sa biyahe, pasok po kayo at uminom ng tubig. Hindi tinanong kung sino sila, hindi inusisa. Inimbita lang na parang miyembro ng pamilya. Ipinasok ni Mark ang maleta sa bahay. Dumako ang kanyang mata sa maliit ngunit maayos na silid. Malinis ang kahoy na mesa, nakalagay ang pitsil ng tubig sa gitna ng mesa. Ang laptop ni Cami ay nakalagay ng maayos sa tabi ng isang tumpok ng mga papeles, walang palatandaan ng pamimilit o panloloko. Umupo si Tara sa upuan. Tiningnan niya ang kanyang anak na nagbubuhos ng tubig para sa kanyang mga magulang. May kaunting batik ng araw ang kamay ng kanyang anak. Marahil ay dahil sa pagtatrabaho sa bukid, ngunit ang mga mata ng kanyang anak ay may kakaibang kapayapaan. Sa sandaling iyon, isang mahirap na pangalanan na damdamin ang pumasok sa puso ni Tara. Hindi pananampalataya, hindi pa rin pagtanggap, kundi pagkalito. Dahil ang kanyang anak ay hindi man lang mukhang isang taong kailangan ng tulong. At iyon ang mas nakakatakot sa kanya kaysa sa anumang sitwasyon na naisip niya. Nang hapong iyon, kumikinang ang gintong sikat ng araw sa maliit na kalsada ng barangay. Naririnig ang kaluskos ng mga kawayan na iba sa ingay ng trapiko sa Leon. Nakatayo si Tara sa balkonahe ng bahay ni Cami at lumingalinga. Hindi malaki ang bahay, luma na ang kulay ng mga dingding dahil sa panahon, ngunit malinis ang bakuran, maayos na nakalagay ang balde ng tubig ulan. Isang pares ng tsinelas ang nakahanay sa tabi ng pinto. Wala siyang nakitang kapabayaan, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Maya-maya, dumaan si Mang Ben, may dalang basket ng mga gulay na basa pa. Ngumiti siya ng mabait at nagsalita ng ilang salita sa Filipino na hindi maintindihan ni Tara. Isinalin ni Cami. Sabi ni Mang Ben, may bisita kayo kaya bigyan kayo ng gulay para malamig sa tiyan. Medyo nalito si Tara. Sa Leon, bihira ang kapitbahay nakakatuklang para magbigay ng isang basket ng gulay. Karaniwan, may kasamang partikular na dahilan ang lahat. Dito, ang pagbibigay ay nangyayari ng napakagaan na hindi niya alam kung saan niya dapat ilagay ang sarili.
Mabilis na lumubog ang araw. Lumapit si Aling Nena para tawagin ang buong bahay upang kumain. Naisa na ni Tara na tumanggi ayon sa kanyang Europeanong kagandahang asal, ngunit ngumiti lang si Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Paano namang hahayaan namin kayong kumain ng basta-basta pagkatapos ng mahabang biyahe? Tiningnan ni Mark ang kanyang asawa at bahagyang tumango. Sumunod sila kay Kami sa bahay na ilang hakbang lang ang layo. Ang hapunan ay inilatag sa isang bilog na salohan na nakalagay sa sahig. Walang tablecloth, walang kuminang na kubyertos, mayroon lang umuusok na kanin, berdeng nilagang gulay, mainit na isda sa sabaw na may amoy ng sibuyas, at isang palayok ng pinaksiw na isda na may malapot na sarsa. Umupo si Tara, nakapatong ang dalawang kamay sa kanyang tuhod. Hindi pa siya sanay sa ganoong pagkakaupo. Ang amoy ng pagkain ay kumalat na hindi sinasadyang lumunok siya. Nakakain na siya sa mga sikat na restaurant, nakadalo na sa mga formal na pagtitipon, ngunit ang amoy na ito ay may ibang pakiramdam, malapit at mainit. Si Aling Nena ay kumuha ng piraso ng isda para kay Tara. Kumain ka para bumalik ang lakas mo. Naisa nang sabihin ni Tara na kaya niyang kumuha ng sarili, ngunit nang makita niya ang mabait na mga mata, hindi niya nagawang tumanggi. Kumagat siya ng maliit na piraso, tamang-tama ang alat at tamis, may amoy ng paminta. Bigla siyang natigilan dahil sa sarap. Tinikman din ni Mark ang sabaw, bahagya siyang tumango. Hindi iyon ang tango ng pakikisama, kundi ang tango ng pagkilala. Sa pagkain, napakasimple ng mga tanong ng mga tao. Pagod ba sa mahabang biyahe? Malamig ba sa France? Nakasanayan na ba ni Kami ang buhay dito? Walang nagtanong kung gaano karami ang kinikita nila. Walang nag-usisa tungkol sa posisyon ni Mark o sa trabaho ni Tara. Ang kanilang pag-uusap ay walang pagsusuri. Naramdaman ni Tara ang kakaiba. Sa Lyon, ang bawat pagkain ay karaniwang may kasamang tanong tungkol sa trabaho, tagumpay at mga proyekto. Dito, ang mga tao ay nagtatanong lang tungkol sa kalusugan at damdamin. Tiningnan niya ang kanyang anak na nakikipag-usap sa Filipino nang tuloy-tuloy. Komportable si Kami sa pagtawa, paminsan-minsan ay isinasalin para maintindihan ng kanyang mga magulang. Walang bakas ng pagiging tensyonado ang mukha ng kanyang anak. Biglang napagtanto ni Tara ang isang bagay na nagpakulo ng kanyang dugo. Hindi kailangan ng kanyang anak na magtago, hindi siya nagpapakatatag, hindi siya umaarte para lang pasayahin ang sinuman. Pagkatapos kumain, nag-inom ng kape ang lahat. Ibinuhos ang kape sa maliliit na tasa. Kinuha ni Mark ang tasa ng kape at dahan-dahang hinipan. Ang simula ng pait ay unti-unting naging tamis sa lalamunan. Naalala niya ang mga gabing nasa Lyon, kung saan nakaupo silang mag-asawa sa harap ng telebisyon. Mas maraming pinag-uusapan tungkol sa trabaho kaysa sa pamilya. Dito, mas matagal nakaupo ang mga tao, hindi para sa benepisyo, kundi para lang magkasama. Lumabas si Tara sa balkonahe. Tiningnan ang kalsada ng barangay na nililiwanagan na ng malambing na dilaw na ilaw. Ang mga bata na tumatakbo ay nakapagpaalam pa rin sa kanya at kay Mark. Isang matandang babae na dumaan ay tumango rin at ngumiti. Sinabi niya sa sarili, "Huwag kang magpapadala agad sa damdamin. Nandito ako para mag-imbestiga, hindi para hikayatin ng isang hapunan." Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya maitatanggi na ang kapaligirang ito ay hindi tulad ng naisip niya. Bago bumalik sa bahay ni Kami, sinabi ni Aling Nena ang isang bagay na nagpaisip ng matagal kay Tara. Dito, mahirap sa pera pero hindi mahirap sa tao. Hindi sumagot si Tara. Naglakad siya sa tabi ng kanyang asawa, puno ng pagkalito ang puso. Hindi pa rin siya ganap na naniniwala. Iniisip pa rin niya na maaaring naliligaw ang kanyang anak. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang lumapag ang eroplano, hindi na siya sigurado na nasa panig siya ng ganap na katotohanan. At ang pag-aalinlangan na iyon ang pinakamakatatakot sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Tara sa isang tunog na napakaiba sa siyudad ng Lyon. Hindi ingay ng sasakyan, hindi tunog ng telepono, kundi ingay ng mga taong nagtatawagan sa labas ng eskinita. Ingay ng mga nagmamadaling yapak, ingay ng hangin na humihihip sa palayan. Pumasok si Kami sa bahay, may hawak na salakot. Ngayong araw, sasamahan ng buong barangay si Kaben sa pag-ani. May sakit po kasi si Kaben nitong mga nakaraang linggo, kaya tulungan natin. Sama po kayo,
Napatingala si Tara. Pag-ani, hindi pa siya nakahawak ng bigkis ng palay sa kanyang buhay. Sa leon, sanay ang kanyang mga kamay sa puting tisa at test papers. Ngunit ang kuryosidad ang pumigil sa kanya na tumanggi agad. Tiningnan ni Mark ang labas. Sa malayo, may mga grupo ng tao na papalapit sa palayan, may dalang satsay, may dalang tubig. Bigla niyang naramdaman na nasa labas siya ng isang bagay na nangyayari ng napakanatural. "Manonood lang po kami," mahinang sabi ni Tara. Pagdating sa bukid, mataas na ang sikat ng araw sa umaga. Ang ginintuang palayan ay nakalatag na parang alpombra. Umalingaw-ngaw ang tawanan at usapan. Hinati-hati ng mga tao ang bukid, yumuko upang mabilis na anihin ang palay. Tumayo si Tara sa gilid ng bukid. Nakakrus ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Nais niyang panatilihin ang kanyang distansya. Ngunit isang babaeng nasa edad na ang ngumiti sa kanya at inabot sa kanya ang isang satsay. "Subukan mo, nene, dahan-dahan lang, huwag kang matakot." Nagalinlangan si Tara na kunin iyon. Lumakad siya pababa sa bukid. Ang malambot na putik sa ilalim ng kanyang mga paa ay halos makadulas sa kanya. Ang tawanan sa paligid ay hindi panunuya kundi puno ng kabaitan. Si Mark ay nakatayo lang sa simula, ngunit hinila na siya ni Mang Ben. Ang laki mo, tulungan mo akong magdala ng mga bigkis ng palay sa gilid." Hindi sanay si Mark sa ganoong direktang hiling, ngunit hindi niya naramdaman na nasaktan siya. Bumaba siya, ang kanyang sapatos ay naputikan. Pagkatapos ng ilang minuto, yumuko si Tara upang subukan anihin ang isang kumpol ng palay. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, ang satsay ay hindi pantay na dumulas sa tangkay ng palay. Dahan-dahang inayos ng isang katabi niya ang kanyang hawak. "Kailangan mong hawakan ng malapit sa ugat ng ganito." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumawa si Tara ng isang bagay na walang sinuman ang nagtanong kung sino siya, saan siya nagtuturo, o kung gaano karami ang kanyang degree. Bumuhos ang pawis sa kanyang noo, nagsimulang sumakit ang kanyang likod. Ngunit narinig niya ang kanyang sarili na tumatawa nang muntik na siyang madulas at may sumalo sa kanya. Binuhat ni Mark ang mabibigat na bigkis ng palay sa gilid. Sumasakit ang kanyang balikat, mas malakas siyang humihinga kaysa sa dati. Ngunit nang lumingalinga siya, nakita niyang ganoon din ang ginagawa ng lahat. Walang nagre-reklamo. Sa gitna ng bukid, bigla niyang naalala ang air-conditioned na opisina sa Leon. Doon, malinis ang lahat. May aircon, may swivel chairs. Dito, direktang tumama ang araw sa ulo. Ngunit ang hangin ay puno ng kakaibang enerhiya. Isang matandang babae ang nagsalita habang nag-aani. "Dito, lahat ay may panahong kailangan ng iba. Ngayon, tinutulungan natin sila. Bukas, tutulungan nila tayo." Ang pahayag na iyon ay nagpabagal kay Tara. Lumingalinga siya. Walang kontrata, walang papeles, walang formal na kasunduan. Ngunit ang buong barangay ay nagsasama-sama sa bukid dahil lamang sa may sakit ang isang pamilya. Pagkatapos ng halos 2 oras, hinihingal na si Tara, puno ng putik ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Putik-putik ang bawat singit ng kuko. Kung noon, nairita na siya. Ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam na parang may nahawakan siyang isang bagay na totoo. Inilagay ni Mark ang huling bigkis ng palay sa gilid. Basa ng pawis ang likod ng kanyang damit. Hindi pa niya nagawa ang ganitong gawaing kamay sa loob ng 30 taon, ngunit hindi siya nahihiya. Naramdaman niyang nakikilahok siya sa isang karaniwang bagay. Nang mas mataas na ang araw, huminto na ang lahat sa pagtatrabaho. May naglatag ng malaking trapal sa gitna ng bukid. May nagdala ng kanin, may nagdala ng tubig, may nagdala ng prutas. Nagkatinginan sina Tara at Mark. Hindi na sila mga tagamasid. Nasa loob na sila ng bilog na iyon, at nagsisimula pa lang iyon. Ang malaking trapal ay inilatag sa tuyong lupa sa gitna ng bukid. Umupo ang mga tao ng pabilog, walang pinipili kung sino ang may-ari ng bahay o sino ang tumutulong. Ang mga salakot ay inilagay sa isang tabi. Ang hangin ay humihihip sa palayan na nagdadala ng amoy ng bagong aning dayami, bahagyang maasim ngunit kaaya-aya. Isang batang babae ang nagbukas ng isang cooler. Kinuha ang bawat kahon ng kanin, kanina binalot sa dahon ng saging, ilang piraso ng adobo, kaunting atsara at isang bote ng gulaman na ipinasa sa isa't isa.
Dahan-dahang umupo si Tara, masakit pa rin ang kanyang likod at may lupa pa rin ang kanyang mga kamay ngunit hindi niya minadaling punasan ito tulad ng dati niyang gawi. Lumingalinga siya. Ang mga tao ay nagtatawanan. Nagkukwento tungkol sa ani, tungkol sa mga anak na nag-aaral, tungkol sa presyo ng palay ngayong taon. Walang nagtanong kung anong trabaho ni Mark. Walang nagtanong kung anong paaralan ang pinagtuturuan ni Tara. Isang babae ang nagbigay sa kanya ng isang buwig ng kanin. Ate, kumain ka, pagod ka na. Kinuha iyon ni Tara. Mainit pa ang kanin. Nagbalat siya ng maliit na piraso at isinawsaw sa bagoong. Ang alat at pait ay kumalat sa kanyang dila, hindi komplikado, ngunit sa gitna ng ginintuang bukid, sa gitna ng tawanan ng mga tao, ang pagkain na iyon ay may ibang lasa kumpara sa lahat ng mamahaling restaurant na kanyang napuntahan. Kumuha si Mark ng isang bote ng gulaman, uminom siya ng isang lagok at napakunot noo dahil sa simula ng pait. Tumawa ang lahat at sinabing masasanay siya kung iinom pa. Sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, unti-unting lumambot ang tamis sa kanyang lalamunan. Bigla niyang naisip, maraming bagay sa buhay ay ganoon din. Sa simula ay mahirap, ngunit kung hindi mo agad itatapon, baka may maintindihan ka. Tiningnan ni Tara si Kami. Ang kanyang anak na babae ay nakaupo sa gitna ng mga bata. Nagbibigay ng dagdag na atsara, tumatawa ng magkwento ang isang batang lalaki na muntik ng madulas sa kanal. Ang mukha ng kanyang anak ay nagliliwanag, hindi dahil sa tagumpay kundi dahil sa pagiging bahagi ng isang malaking pamilya. Nagtanong siya sa sarili kung kailan pa niya hindi nakitang ngumiti ng ganoon ang kanyang anak sa layon. Sa layon, ang mga kainan ng pamilya ay madalas na minadali. Si Mark ay nag-uusap tungkol sa bangko, si Tara ay nag-uusap tungkol sa paaralan. Tumango si Kami sa pakikinig, paminsan-minsan ay sumisingit ng ilang salita. Ngunit ang mga mata niya noon ay malayo sa ngayon. Isang matandang babae na may puting buhok ang nakaupo sa tabi ni Tara, mahinang nagtanong sa Filipino. Pagod ka ba, Inday? Isinalin ni Kami. Umiling si Tara, ngumiti ng mabait ang matandang babae. Dito, lahat ng dumarating ay parang pamilya na, huwag kang mahiya sa pamilya. Ang dalawang salita na iyon ay nagpahinto kay Tara. Sa Leon, palagi niyang iniisip na mayroon siyang kumpletong pamilya, ngunit sa gitna ng malaking apartment, ang bawat isa ay may sariling schedule, sariling silid, sariling mundo. Dito, sa gitna ng bukid, tinatawag ng mga tao ang isa't isa na pamilya kahit hindi magkadugo. Nakaupo si Mark at tinitigan ang palayan na umaabot hanggang sa abot tanaw. Naalala niya ang kanyang pagkabata sa isang maliit na probinsya sa labas ng layon. Noon, ang mga kapitbahay ay dumarating pa rin para tulungan ng isa't isa sa pag-aayos ng bubong, naghahati-hati ng isang basket ng mansanas pagkatapos ng anihan. Pagkatapos, siya ay lumaki, nagkolehiyo, pumasok sa bangko, unti-unting lumayo sa mga simpleng bagay na iyon. Naniwala siya na iyon ay pag-unlad. Ngunit ngayon, sa gitna ng palayan sa Pilipinas, bigla niyang naramdaman na bumalik ang isang bahagi ng kanyang alaala. Hindi alaala ng kahirapan, kundi alaala ng pagkakaisa. Pagkatapos kumain, hindi nagmadaling tumayo ang lahat. Umupo pa sila ng ilang sandali, dahan-dahang nag-uusap. Ang mga bata ay nakahiga sa trapal at tinitingnan ang paglipas ng mga ulap. Tiningnan ni Tara ang kanyang mga kamay. Ang mga bakas ng putik ay natuyo na at naging kulay kape, hindi na siya nakakaramdam ng pagkainis. Sa kabaliktaran, naramdaman niyang ang mga kamay na iyon ay tila nakahawak sa isang bagay na mas totoo kaysa sa lahat ng ulat ng progreso, lahat ng taunang plano sa paaralan. Hindi pa siya handang aminin na nagkamali siya, ngunit sa kanyang puso, isang espasyo ang nagsimulang mapunan ng isang bagay na mainit, hindi maingay, hindi marahas, kundi isang napakaliit na pakiramdam na marahil ang kanyang anak ay hindi nag-iisa sa lugar na ito. At marahil sa bilog ng kanin sa bukid, siya at si Mark ay nakagawa rin ng isang maliit na hakbang mula sa pagiging tagalabas tungo sa pagiging tinatanggap. Ang daan ng pagbabago ay hindi nangyayari sa isang sandali. Nagsisimula ito sa mga simpleng bagay na ganoon. Nang hapong matapos ang pag-aani ng palay, naramdaman ni Tara ang pananakit ng katawan, ngunit sa kanyang puso ay may isang mahirap ilarawan na ginhawa. Nakaupo siya sa balkonahe ng bahay ni Kami nang marinig ang madali ang tawag mula sa simula ng eskinita. Si Aling Nena,
Nahimatay, bilisan nyo. Agad na tumayo si Kami. Si Mark ay sumunod din sa labas. Mas mabagal si Tara ng isang kumpas, ngunit ang kanyang puso ay bumibilis ng hindi pangkaraniwan. Sa bahay ni Aling Nena, nagkumpulan na ang mga tao. Nakahiga siya sa isang kawayan na higaan, maputla ang mukha at basa ng pawis ang noo. Isang babae ang humahaplos sa kanyang kamay, isa naman ang dahan-dahang nagpapaypay. Lumuhod si Kami sa tabi at mahinang tumawag. Aling Nena, naririnig niyo po ba ako? Lumapit si Mark. Ang kanyang instinct bilang isang taong sanay sa paghawak ng sitwasyon ay nagtulak sa kanya upang mabilis na magsalita, dapat dalhin agad sa ospital. Tumakbo na si Mang Ben upang tumawag ng sasakyan. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto ang isang 7-seater na sasakyan sa harap ng gate. Walang nagtalo kung sino ang magbabayad, walang nagtanong kung sino ang may pananagutan. Dalawang lalaki ang binuhat si Aling Nena sa sasakyan. Umupo si Kami sa likod at hinawakan ang kamay ng matanda. Sumakay din si Mark. Hindi na siya gaanong nag-isip. Tumayo si Tara sa harap ng gate at tiningnan ang papalayo, kumirot ang kanyang puso. Sa sasakyan, napansin ni Mark ang bawat detalye. Ang driver ay hindi propesyonal, isa lang sa mga taga-barangay. Nakaupo si Mang Ben sa harap, patuloy na tumatawag sa district hospital. Mahigpit na hawak ni Kami ang kamay ni Aling Nena, ang kanyang boses ay nagpapakalma. Huminga po kayo ng regular, malapit na po tayo. Tiningnan ni Mark ang kanyang anak na babae. Ang mga mata niya ay nakatuon, kalmado, hindi nagpapanik, hindi nag-aalangan. Pagdating sa ospital, sabay-sabay nilang itinulak ang stretcher sa emergency room. Sinabi ng doktor na bumaba ang presyon ng dugo ni Aling Nena dahil sa sobrang pagtatrabaho, kasama pa ang hindi regular na pagkain nitong mga nakaraang araw. Dumating si Tara pagkalipas ng ilang minuto. Pumasok siya sa pasilyo ng ospital kung saan ang puting ilaw ay tumatama sa malamig na sahig. Nakita niya si Kami na nakaupo sa dingding, humihinga ng malalim, may bakas pa ng dayami ang kanyang damit. Isang babae mula sa barangay ang nag-abot ng isang tumpok ng perang nakatupi. Ito, mayroon akong kaunting ambag. Nagpatuloy ang isa pa, mayroon din ako sa bahay, para sa hospital bills. Nakatayo si Mark doon at tiningnan ang tanawin sa kanyang harap. Walang listahan ng donasyon, walang kasunduan, walang pirma. Bawat isa lang ay kumukuha ng pera sa kanilang bulsa at inilalagay sa kamay ni Mang Ben. Walang isinulat si Mang Ben, sinabi lang niya na kapag gumaling na si Aling Nena, saka na niya bayaran. Hindi na rin daw kailangan bayaran kung hindi kaya. Narinig ni Tara at napaiyak. Sa Leon, ang bawat halaga ay may resibo, ang bawat suporta ay kailangang dumaan sa proseso. Dito, ang tiwala ay nangyari sa harap niya, hindi kailangan ng kumpirmasyon. Biglang kinuha ni Mark ang kanyang wallet, nagbigay siya ng mas malaking halaga. Hindi siya gaanong nagsalita, naramdaman lang niya na hindi siya maaaring manatiling tagalabas. Tiningnan ni Kami ang kanyang ama, lumambot ang kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang oras, iniulat ng doktor na stable na ang kondisyon ni Aling Nena, kailangan lang magpahinga at kumain ng regular. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Nang ilabas si Aling Nena mula sa emergency room, mahina siyang nagmulat ng mata. Nakita niya ang lahat, mahina siyang ngumiti. Sobra naman kayo, mga anak. Lumapit si Tara. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Nena. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hinawakan niya ang kamay ng isang babaeng Filipino, hindi dahil sa pakikisama, kundi dahil sa tunay na pag-aalala. Nang gabing iyon, naghati-hati ang buong barangay sa pagbabantay sa ospital. Nanatili rin si Kami. Nakaupo sina Mark at Tara sa mahabang upuan sa pasilyo. Mahinang sabi ni Tara. Wala silang anumang formal na kasunduan, pero nag-aalala sila sa isa't isa ng ganoon. Tiningnan ni Mark ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang sumagot. Marahil ang nagbubuklod sa kanila ay ang malasakit at pagkakaisa. Naalala niya ang mga meeting sa bangko, kung saan pinag-uusapan ang tiwala bilang isang index sa ulat. Dito, patuloy ni Mark, ang tiwala ay ang pagkuha ng pera sa bulsa nang hindi humihingi ng dokumento. Tiningnan ni Tara ang kanyang anak na nag-aalaga kay Aling Nena. Inaayos ang manipis na kumot, bigla siyang nakaintindi ng isang mahalagang bagay. Hindi lang namumuhay ang kanyang anak dito, naging bahagi na siya ng lugar na ito.
At sa unang pagkakataon, hindi na naisip ni Tara na hilahin agad ang kanyang anak. Ngunit ang pagbabago na iyon ay marupok pa rin dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, hawak pa rin niya ang isang tanong. Sapat ba ang pagkakaisa para protektahan ang kanyang anak sa pinakamahirap na araw? Matapos ang insidente ni Aling Nena, hindi na gaanong nagpanatili ng distansya si Tara tulad ng mga unang araw. Nagmamasid pa rin siya, nag-iisip pa rin, ngunit may paglambot na sa kanyang tingin. Ilang araw pagkaraan, sinabi ni Kami sa kanyang mga magulang na magkakaroon ng bayanihan sa barangay para sa paghahanda sa isang tradisyonal na pista. Bawat bahay ay mag-aambag ng kaunting trabaho, kaunting pagkain, kung anuman ang mayroon. Medyo nag-alinlangan si Tara nang marinig iyon. Sa Leon, ang mga community events ay karaniwang inorganisa ng gobyerno o mga organisasyon na may plano, budget at malinaw na tagapamahala. Dito, simpleng sinabi lang ni Kami, magkakasama tayong namumuhay kaya nagtutulungan tayo. Kinaumagahan, mas maraming tao sa bakuran ng barangay hall kaysa sa dati. Mayroong ilang lalaki na nagtatayo ng tolda, ang mga babae ay nagbabalot ng kakanin, naghuhugas ng gulay, ang mga bata ay tumatakbo, at ang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa bakuran. Pagkapasok pa lang ni Mark ay hinila na siya ni Mang Ben. "Ka, ang laki mo, tulungan mo kaming magbuhat ng mga mesa ha." Ngumiti si Mark. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naguguluhan tulad ng dati. Nagtupi siya ng manggas at tumulong sa ibang mga lalaki sa pagbuhat ng mga mesa at pag-aayos ng mga upuan. Napagtanto niya na hindi na niya iniisip ang tungkol sa kanyang role o posisyon. Dito, pantay-pantay ang lahat. Nakatayo si Tara sa gilid ng bakuran, hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sanay siya sa pagtuturo sa harap ng klase. Sanay sa pagkontrol ng klase. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng maraming tao, walang nagtanong kung anong degree niya. Isang batang babae ang nagbigay sa kanya ng isang basket ng gulay. "Ate, pakihugas naman po itong gulay namin." Nahihiya siyang tumayo lang. Medyo natigilan si Tara, ngunit pagkatapos ay kinuha niya ang basket, lumapit sa poso. Ang malamig na tubig ay dumampi sa kanyang mga kamay. Ang mga tangkay ng gulay ay dumulas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hinugasan niya ang bawat bigkis habang naririnig ang daloy ng tubig. Maya-maya, si Aling Nena, na mas malakas na, ay dumating din upang tumulong. Tiningnan ni Aling Nena si Tara at ngumiti. "Marunong ka bang magluto ng sabaw?" Nagulat si Tara. "Hindi po ako sanay sa kalan de kahoy." Ngumiti ng mabait si Aling Nena. "Kung hindi sanay, matuto. Hindi bale kung medyo masunog." Si Tara ay inatasan na magluto ng isang kaldero ng gulay para sa handaan. Umupo siya sa harap ng kalan de kahoy, abala sa pagsindi ng apoy. Ang usok ay pumasok sa kanyang mga mata, na nang nagpaiyak sa kanya. Bumuhos ang pawis sa kanyang noo. Naaalala niya ang modernong kusina sa Leon, kung saan kailangan lang pindutin ang isang button para magkaroon ng apoy. Dito, kailangan niyang magsindi ng apoy, kailangan niyang paypayan ang uling hanggang sa maging pula. Dumaan si Mark at nakita ang hirap ng kanyang asawa, akmang tutulungan niya. Ngunit umiling si Tara. "Hayaan mo akong subukan." Nang kumulo ang kaldero, abala si Tara sa paglalagay ng asin at pampalasa, at sa pakikipag-usap sa katabi, nakalimutan niyang bawasan ang apoy. Pagkalipas ng ilang sandali, umamoy ang sunog. Pinuksan niya ang takip, tiningnan ang ilalim ng kaldero. Medyo sunog ang gulay. Naramdaman ni Tara na umiinit ang kanyang mukha. Hindi pa siya kailanman nakasira ng pagkain sa harap ng ibang tao. Nais niyang humingi agad ng paumanhin, ngunit ngumiti lang si Aling Nena. "Kaunting sunog lang, dagdagan mo ng tubig, ayos na yan." Dito, niluluto sa pagmamahal, walang magrereklamo. Nagdagdag pa ang isang babae. Sa unang beses, ganoon din ang lahat. Walang tumawa, nang mapanukso, walang nagbulungan. Nakatayo si Tara sa harap ng kalan de kahoy, unti-unting nawala ang kanyang hiya. Nagdagdag siya ng tubig, dahan-dahang hinalo, at muling tinikman. Hindi perpekto ang lasa ngunit hindi masama. Pagdating ng tanghali, inilatag ang mga salo-salo, umupo ang mga tao ng maliliit na grupo. Tiningnan ni Tara ang kanyang nilutong sabaw na inilagay sa mangkok. Walang nagtanong kung sino ang nagluto, walang nagreklamo.
Isang matandang babae ang nagsabi pagkatapos kumain, manamis-namis ang sabaw. Alam ni Tara na sinasabi iyon ng matandang babae upang hikayatin. Ngunit ang mismong pahayag na iyon ang nagpasikip sa kanyang lalamunan. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa isang mundo kung saan ang lahat ay kailangang maging perpekto, ang pagkakamali ay pinagsasabihan, ang mababang marka ay inihahambing. Dito, ang kaunting pagkakamali ay pinapalampas. Nakaupo si Mark sa tabi at tahimik na pinunasan ang sulok ng mata ng kanyang asawa. Wala siyang sinabi, ngunit naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Tara. Nang matapos ang bayanihan, isang babae sa barangay ang nagbigay kay Tara ng isang tasa ng mainit na munggo. Ate, kumain ka para bumalik ang lakas mo. Dito, pagkatapos ng trabaho, kailangan kumain, mas masaya. Kinuha iyon ni Tara, umupo sa gitna ng mga tao. Hindi na niya naramdaman na siya ay isang bisita. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Tara ang isang mahalagang bagay. Dito, hindi hinihingi sa kanya na maging perpekto upang tanggapin. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tinitingnan siya bilang isang normal na tao, hindi isang huwarang guro, hindi isang ina na laging tama. Ang pagbabago ay hindi dumating sa pamamagitan ng paghikayat. Dumating ito sa pamamagitan ng isang bahagyang sunog na sabaw at mga ngiti na walang paghusga. Matapos ang pista ng barangay, nagsimulang masanay si Tara sa ritmo ng buhay doon. Mas maaga na siyang bumangon, lumalabas sa balkonahe para tingnan ang hamog sa ilog. Hindi pa siya ganap na nagbago, ngunit sa kanyang puso ay hindi na siya tensyonado tulad ng mga unang araw. Kinaumagahan, dinala ni Kami ang kanyang mga magulang sa palayan para tingnan ang mga natitirang tanim na palay at sumunod din ang isang grupo ng mga bata. Kasama rito si Nam, isang 8 taong gulang na. Ulila na madalas turuan ni Kami sumulat ng liham at magbasa ng libro. Maliit si Nam, madilim ang balat dahil sa araw, maliwanag ang mga mata ngunit bahagyang may eye bags. Napansin ni Tara na umubo siya ng ilang beses. Pagod ka ba, Nam? Tanong ni Kami. Umiling si Nam, sinabing medyo mainit lang ang kanyang katawan. Mabilis na umangat ang araw, maalinsangan ng hangin. Inaayos ng mga matatanda ang mga natitirang bigkis ng palay. Ang mga bata ay naglalaro malapit sa gilid ng bukid. Biglang natigilan si Nam sa gitna ng bukid. Natumba siya at bumagsak. Si Kami ang unang lumingon. Nam, lumapit siya at lumuhod upang buhatin ang bata. Sobrang init ng noo ni Nam. Nakapikit ang kanyang mga mata. Nakatayo si Tara ilang hakbang ang layo. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso na rinig niya. Mabilis din na lumapit si Mark. Determinado si Kami na nagsalita. Kailangan nating iuwi agad siya. Tumakbo na si Mang Ben para tumawag ng sasakyan. Isang babae naman ang kumuha ng basang tuwalya para ipunas sa noo ni Nam. Nagkumpulan ang lahat, hindi nagpapanik ngunit mabilis ang kilos. Tiningnan ni Tara ang kanyang anak na babae na may yakap-yakap ang bata. Dumikit ang putik sa damit ni Kami, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mukha ay nakatuon, tunay na, nag-aalala. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Tara ang larawan ng palayan na kanyang nakita at kinatakutan. Ang imahe ng kanyang anak na putik-putik noon ay nagpaisip sa kanya ng paghihirap. Ngunit ngayon, ang putik sa damit ng kanyang anak ay parang bakas ng pagkakaisa. Dumating ang sasakyan, sumakay si Kami kasama si Nam, sumunod din si Mark. Natigilan si Tara ng isang segundo. Isang ideya ang dumaan sa kanyang isip. Ito na ang oras para sabihin ko ang lahat. Ito na ang oras para magbigay ng ultimatum. Kailangan mong umuwi sa France. Hindi ka maaaring patuloy na mamuhay ng ganito. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Nam na bahagyang nakabukas, nakita ang maliliit na kamay na mahigpit na nakahawak sa damit ni Kami, hindi makapagsalita si Tara. Sa daan pa uwi sa bahay, nakaupo si Tara sa tabi ng bintana ng sasakyan, tinitingnan ang palayan na unti-unting lumalayo sa likod. Naintindihan niya ang isang bagay ng napakalinaw. Kung pipilitin niya si Kami na umalis sa sandaling ito, ang masasaktan ay hindi lang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang mga batang tulad ni Nam. Dinala si Nam sa Rural Health Unit ng barangay. Sinabi ng doktor na mataas ang kanyang lagnat dahil sa heat stroke at sa pagulan nitong mga nakaraang araw, kailangan niya ng dextrose at pahinga.
Nakaupo si Kami sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ni Nam. Mahina siyang nagsalita. "Huwag kang mag-alala, Nam. Nandito ako." Nakatayo si Mark sa dulo ng kama at tiningnan ang kanyang anak. Naalala niya ang mga pagkakataong matagal siyang umalis para sa trabaho, maliit pa si Kami at naghihintay sa pinto. Inakala niya noon na ang kumita ng pera ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang pamilya. Ngunit ngayon, pinoprotektahan ng kanyang anak ang isang bata sa pamamagitan ng kanyang presensya. Lumapit si Tara. Tiningnan niya si Nam at pagkatapos ay si Kami. Isang alon ng emosyon ang bumulwak sa kanyang puso. Nauunawaan niya ng malinaw ang dapat niyang desisyon. Panatilihin ang kanyang anak dahil sa kanyang sariling takot o hayaan ang kanyang anak na mamuhay ayon sa kanyang pinaniniwalaan. Naalala niya ang ultimatum na nakasulat na sa kanyang bulsa. Nais niyang gamitin iyon upang pilitin ang kanyang anak na umuwi. Ngunit sa harap ng maliit na kama kung saan nakahiga si Nam, naramdaman niyang nagiging maliit ang lahat ng kanyang argumento. Hindi niya masabi sa kanyang anak na mali ang kanyang ginagawa. Nang siya mismo ang nakasaksi ng isang tunay na kabaitan, nang gabing iyon, nang bumaba na ang lagnat ni Nam at naiuwi na siya sa bahay para magpahinga, nakahinga ng maluwag ang buong barangay. Nanatili pa si Kami ng ilang sandali upang paalalahanan ang lola ni Nam kung paano painumin ang bata ng gamot. Bumalik sina Mark at Tara sa maliit na bahay malapit sa ilog. Nang ganap na dumilim, ang hangin ay humihihip sa mga kawayan na naglalabas ng regular na kaluskos. Napakatahimik ng kapaligiran, narinig ni Tara ang tibok ng kanyang puso. Umupo si Mark sa hagdanan. Hindi niya binuksan ang telepono tulad ng dati niyang gawi. Tiningnan lang niya ang dilim sa harap. Tumayo si Tara ng ilang sandali at pagkatapos ay umupo sa tabi ng kanyang asawa. Alam niyang hindi na niya maaaring ipagpaliban ang pag-uusap na ito. "Halos masabi ko kay Kami na umuwi na siya sa France ngayong araw," mahinang sabi ni Tara. Lumingon si Mark sa kanyang asawa. Hindi siya nagulat. Kilalang kilala niya si Tara. Ngunit hindi ko nasabi, patuloy niya. Isang mahabang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Hindi mabigat kundi parang isang kinakailangang paghinga bago sabihin ang totoo. Dahan-dahang nagsalita si Mark. "Natatakot din ako." Tiningnan ni Tara ang kanyang asawa. "Ano ang kinakatakutan mo?" "Kinakatakutan kong mawala ang anak natin," diretsong sagot ni Mark. "Kinakatakutan ko na kung hahayaan natin siyang manatili dito, unti-unti siyang hindi na magiging sentro ng buhay niya. Kinakatakutan ko na isang araw ay kailangan niya ng tulong, ngunit hindi tayo agad makarating," narinig ni Tara. Kumirot ang lalamunan ni Mark. Inakala niya na siya lang ang mahina. "Ako rin," mahinang sabi niya. "Kinakatakutan ko na mahirapan ang anak ko. Kinakatakutan ko na pagsasamantalahan ng mga tao ang kabaitan niya. Kinakatakutan ko na madulas siya at walang sasalo." Tiningnan ni Mark ang direksyon ng silid kung saan natutulog si Kami. Ngunit ngayon nakita ko siyang matatag na tumutulong sa iba. Ang pahayag na iyon ay nagpababa ng ulo ni Tara. Naalala niya ang tanawin ni Kami na may yakap-yakap si Nam. Ang kanyang mukha ay nakatuon at kalmado, hindi nagpapanik, hindi nagrereklamo. Dahan-dahang nagsalita si Tara. "Mahal ba natin ang anak natin sa paraang nagpapagod sa kanya?" Hindi tumanggi si Mark. "Sa Leon, palagi nating sinasabihan ng anak natin na kailangang maging mahusay, kailangang magkaroon ng malinaw na plano. Iniisip natin na iyon ay pagprotekta," patuloy ni Tara. "Ngunit sa totoo lang, gusto lang nating maging panatag." Nagkatinginan ng dalawa. Sa unang pagkakataon, ay inamin nila ang isang bagay na sa loob ng maraming taon ay hindi pa nila nasasabi. Ginamit nila ang kanilang takot upang hubugin ang buhay ng kanilang anak na babae. Mas malamig ang hangin sa gabi. Sa malayo, ang regular na daloy ng tubig ng ilog, nagdagdag pa si Mark. "Sinuri ko ang account ng anak natin. Nakita kong nag-withdraw siya at naglipat ng pera dito. Inakala kong niloloko siya, ngunit ngayon naintindihan ko, ginagamit niya ang pera para bumuo ng isang buhay na pinaniniwalaan niya." Naalala ni Tara ang mga nilipat na pera, bawat numero ay nagpapanik sa kanya. Mahina siyang nagsalita. Inakala kong minamanipula siya ng kung sino, umiling si Mark. Maaaring siya mismo ang pumipili, isang simpleng pahayag ngunit mabigat na parang bato na nahulog sa tubig,
Binuksan ni Tara ang kanyang bag, kinuha ang isang pirasong papel na nakatupi. Ang ultimatum na kanyang isinulat mula sa Leon, kung saan may mga matitigas na pahayag. Kung hindi ka uuwi, hihinto na ang suporta ng iyong mga magulang. Kung hindi ka magbabago, labis kaming madidismaya bilang pamilya. Tiningnan niya ang papel sa mahinang dilaw na ilaw. Walang sinabi si Mark. Naghintay siya kay Tara na huminga ng malalim. Kung ibibigay ko ito kay Kami, marahil ay uuwi siya. Ngunit hindi na niya kami titingnan tulad ng dati. Inilagay ni Mark ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang asawa. Hindi ko gustong manalo sa anak ko. Gusto kong panatilihin siya. Ang pahayag na iyon ay nagpakinig kay Tara. Naintindihan niya, ito ang sandali ng pagpili. Panatilihin ang kontrol o panatilihin ang relasyon. Hindi niya agad pinunit ang sulat, mas maingat niya lang itong tinupi. Nang gabing iyon, hindi na pinag-usapan ng mag-asawa kung paano iuwi ang anak sa anumang paraan. Pinag-usapan nila kung paano manatili pa ng ilang araw. Pinag-usapan kung paano mas maintindihan ang plano ni Kami. Pinag-usapan kung paano suportahan ang anak nang hindi siya pinipilit bumalik. Sinabi ni Tara ang huling pahayag bago tumayo. Marahil sa unang pagkakataon sa buhay ko bilang ina, kailangan kong matuto ng pagtitiwala, tumango si Mark. At sa unang pagkakataon sa buhay ko bilang ama, kailangan kong matuto ng pagpapakawala. Sa maliit na bahay malapit sa ilog, walang away, walang paninisi, 2 tao lang na nabuhay ng mahigit kalahating siglo, natututo muling mahalin ang anak ng may paggalang. At kinaumagahan ay makikipag-usap sila kay Kami, hindi sa pamamagitan ng utos kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay suminag sa kahoy na bintana, bumagsak sa sahig at bumuo ng manipis na guhit ng liwanag. Mas maaga nang nagising si Tara kaysa sa dati. Nakaupo siya sa mesa at tiningnan ang papel na ilang beses nang nakatupi sa kanyang kamay, ang ultimatum, ang mga linya na kanyang isinulat sa gitna ng panik sa Leon, ang mga matitigas na salita na puno ng kondisyon, ang mga banta na may balat kayong pagmamahal. Lumabas si Mark at tiningnan ang kanyang asawa, hindi siya nagtanong, umupo lang siya sa tapat. Si Kami ay huling lumabas mula sa silid. Nakasuot pa rin siya ng lumang t-shirt kahapon, nakatali ng maayos ang buhok sa likod, may bakas pa ng pagod sa kanyang mukha pagkatapos ng isang gabing pagbabantay. Tiningnan ni Tara ang kanyang anak ng matagal na pagtanto niya ang pinakamahalagang bagay. Hindi tumatakas ang kanyang anak. Nabubuhay siya, lumalaki. Pinipili ang kanyang sariling landas. Huminga ng malalim si Tara. Gusto kong makipag-usap sa iyo, Kami. Umupo si Kami. Inilagay din ni Mark ang kanyang mga kamay sa mesa, ang kanyang mga mata ay mas kalmado kaysa sa mga unang araw. Binuksan ni Tara ang papel, tiningnan niyang muli ang bawat linya sa huling pagkakataon at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Isinulat ko ito para pilitin kang umuwi. Hindi hinawakan ni Kami ang papel, tiningnan lang niya ang kanyang ina. Nagpatuloy si Tara, inakala kong tama ako. Inisip kong naliligaw ka. Natakot akong mahirapan ka, natakot akong pagsasamantalahan ka, natakot akong masira ang kinabukasan mo. Hindi na matalim ang kanyang boses, tanging katotohanan na lang. Ngunit kahapon, nang makita kitang yakap-yakap sinam sa bukid, naintindihan ko ang isang bagay, kung pinilit kitang umalis noon, ako ang sumira ng isang magandang bagay. Nagsalita si Mark, ganoon din ang naisip ko. Anak, sinuri ko ang account mo. Natakot akong maloko ka ng pera. Ngunit nagkamali ako sa pag-aakalang hindi ka sapat na matalino para magdesisyon sa sarili mo. Nakikinig si Kami, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Tiningnan ni Tara ang papel sa kanyang kamay. Pagkatapos, pinunit niya ito sa 2. Maliit ngunit malinaw ang tunog ng pagpunot ng papel. Pinunit niya muli at muli, hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pabigla-bigla, kundi dahil ayaw niyang manatili ang mga salitang iyon sa pagitan nila ng kahit isang segundo pa. Hindi na kita pipiliting umuwi, Kami, sabi ni Tara. Ngunit gusto kong mangako ka ng isang bagay. Kung pagod ka, kung mahina ka, kung kailangan mo ng tulong, kailangan mong sabihin. Hindi na nakapigil si Kami. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ina. Hindi ko po kailangan na kontrolin niyo ako, Ma. Ang kailangan ko lang ay ang tiwala niyo pa.
Tumayo si Mark, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Hindi siya gaanong nagsalita, ngunit lumambot ang kanyang mga mata. Matagal silang nakaupo, walang argumento, walang pagtatalo, tanging pag-amin lang na natakot sila, na nasaktan nila ang isa't isa dahil sa takot, at mayroon pa silang pagkakataon para magbago. Nang hapong iyon, sumama si Tara kay Kami sa gilid ng ilog, hindi para mag-imbestiga, hindi para mag-monitor, kundi para lang sumama. Nagkwento si Kami tungkol sa kanyang plano na magbukas ng isang maliit na klase sa pagsusulat para sa mga bata sa barangay, tungkol sa kanyang kagustuhang gamitin ang kanyang ipon upang ayusin ang isang lumang bahay at gawing silid-aralan. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Mark. Nagtanong pa siya tungkol sa pangmatagalang plano, nagtanong kung paano niya sosolusyonan ang kakulangan sa pondo. Ang pag-uusap ay hindi na isang interogasyon, kundi isang pagpaplano. Tiningnan ni Tara ang kanyang anak sa liwanag ng dapit hapon, mas magaan ang pakiramdam kaysa sa unang araw na dumating sila dito. Napagtanto niya ang isang simpleng katotohanan, hindi inutang ng kanyang anak sa kanya ang isang buhay na katulad ng sa kanya. Kailangan lang niyang mamuhay ng marangal. Nang gabing iyon, kumain ang buong pamilya kasama ang ilang kapitbahay. Komportable ang kapaligiran tulad ng mga nakaraang araw. Hindi na nagpanatili ng distansya si Tara, mas marami na siyang ngiti. Nagkwento siya tungkol sa klase sa Leon. Nakinig sa mga kwento ng mga tao tungkol sa ani. Isang bagong koneksyon ang muling nabuo, hindi koneksyon ng pagbubuklod kundi koneksyon ng tiwala. At sa unang pagkakataon mula nang umalis si Kami sa Leon, naramdaman ni Tara na hindi niya nawala ang kanyang anak. Natututo lang siyang samahan ang kanyang anak sa ibang paraan. Sa pagbalik sa Leon, siksikan at maingay ang airport tulad ng dati, ngunit hindi na naramdaman ni Tara ang pagkabalisa tulad ng pagpunta niya sa Pilipinas. Dahan-dahan niyang hinila ang maleta. Sa kanyang puso ay hindi pag-aalala kundi isang malambing na kawalan. Ang apartment sa Leon ay maliwanag pa rin. Maayos, ang lahat ay nasa tamang lugar. Ngunit napagtanto ni Tara na may nagbago, hindi ang bahay kundi siya. Sa unang araw ng pagbabalik sa paaralan, pumasok si Tara sa klase na may ibang pananaw. Kapag may estudyante na nakakuha ng mababang marka, hindi na siya nagmadali na manisi. Mahina niyang tinanong, "Saan ka ba napapagod, anak?" Ang tanong na iyon ay nagulat sa buong klase. Ngunit nagulat din si Tara dahil mas malambing ang kanyang boses kaysa dati. Nagbago din si Mark. Hindi na niya inuuwi ang trabaho sa hapagkainan. Sa gabi, mas matagal silang nakaupo ng kanyang asawa. Hindi pinag-uusapan ang kita o financial plans kundi ang palayan, ang pagkain sa bukid. Bawat linggo, nagvi-video call sila kay Kami hindi para kontrolin kundi para lang pakinggan ang kanyang kwento tungkol sa isang ordinaryong araw. Ngayon, may dalawang bata na naman ang nadagdag sa klase ko. Ngayon, magaling na si Nam. Ngayon, tumulong muli ang buong barangay sa pag-aayos ng bubong ng isang bahay. Nakikinig si Tara at napansin na natural na lumabas ang kanyang ngiti. Makalipas ang 3 buwan, muling nag-book si Tara ng flight papuntang Pilipinas. Hindi dahil sa pag-aalala kundi dahil sa pangungulila. Naaalala niya ang amoy ng bagong aning dayami, ang ingay ng mga taong nagtatawagan sa gitna ng bukid, ang pakiramdam ng pag-upo sa tabi ng kalande kahoy kahit masakit sa mata ang usok. Ibinaba ni Mark ang kanyang asawa sa airport. Sinabi niya ang isang simpleng pahayag, "Pagbalik mo, ikuwento mo sa akin." Ngumiti si Tara. Alam niyang hindi na siya pupunta roon para hilahin ang kanyang anak. Pupunta siya para mamuhay kasama ang kanyang anak ng ilang araw. Para matuto pa ng pagmamahal na walang kondisyon, para paalalahanan ang kanyang sarili na ang kaligayahan ng kanyang anak ay hindi kailangang maging katulad ng kaligayahan ng isang ina. At sa isang liblib na barangay malapit sa ilog, may isang babaeng Pranses na namumuhay ng dahan-dahan, namumuhay ng may kabaitan. At sa Leon, may isang ina na nakaintindi ng isang huling ngunit mahalagang aral. Ang paghawak sa anak ay hindi ang pagpisil ng mahigpit, kundi ang pagbukas ng kamay upang magkaroon siya ng sapat na kumpiyansa na bumalik kung kailangan. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip sa inyo tungkol sa paraan ng pagmamahal ninyo sa inyong mga anak, mag-iwan ng komento. Sino ba naman ang nakakaalam
Baka hindi natin kailangang baguhin ng labis ang ating mga anak. Kailangan lang nating baguhin ang paraan ng pagtingin natin sa kanila.